Ay, bakit? Para makit ka magnanakaw, mag-hold na mga drug poster para makit ka sila. Ano pa masasabi mo? About to the 30, si Duterte naman, na-research bakit yun si Duterte kasi pag once na itong mga matating mga yuda na pinakatulog sa atin, tapos matago naman yung mga ano, para yung mag-snatch at saka yung para matago na yun at saka yung magnanakaw. Tapos yung mga ano, mga poster. Para... Congress yun. Kaya nga, pwede namang mas maaga, yun ang ating sinasabi kay Senate President, hindi kailangan maghintay ng June 2. Pero pagka June 2 na talaga, dapat alam ng lahat ng senador yan, hindi posible nang matapos yan. Talagang natatawid na yan sa 20th Congress. Yes. Magandang umaga sa inyo mga kasama. Nandito naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Anak ng tipaklong, eto na ho. Binalasa na ho ng mga kumakandidato ng partido ng PDP, itong mga team sinusuka. Katunayan, naku, naghiyawan. Saan ito? Itong nangyaring pakukos ni Pastor Kibuloy, ito ay sa La Vista Resort, Pansol, Laguna. Ando ito si Coach Oli, grabe hiyawan ng tao ito ho ay ganap kagabi. Kagabi ba ito? 6 hours ago At ito Pinoy Survivor, naku. Pinagbibira itong mga naku talaga naman, makikita natin na talagang ibang-iba. Ang lakas ng PDP line. At Lipa Batangas, team sinusuka, tinambakan Kalye Sorby ito, naku, nakakabilib. Pero siyempre bago natin simulan natin talakayan ng reaksyon, likes and share, samahan mo na ng subscribe at lagi mong i-hit ang bell, i-bell all nyo para nakakatanggap kayo ng notification. Once na meron tayong nilalabas na video. Ito, pakita natin itong si Coach Oli ho ang nagsasalita dito. Siya ho ang humaharap para ikampanya si Pastor Kibuloy. Pastor Kibuloy, number 53. Lagi yung tatandaan sa balota. Number 53 lang para hindi nyo makalimutan si Pastor. At syempre yung PDP line. Ito na. Maraming salamat po. Una, batiin natin syempre yung laging pinipigilan at inaawat. Ito ang mga nakatagong mga heroes ng bansa natin. Palakpakan naman natin ang mga vloggers na nandiyan dyan. Lahat po subscribe kayo sa kanila dahil sila ang tunay na nagbabalita ngayon. Hindi nababayaran, hindi nakahawakan sa leeg. Tama po ba o tamang-tama? Tama. So hindi ko na maisa-isa, basta nandyan yung mga vloggers, pakisubscribe po silang lahat. Dahil hindi po nakakarating ang ibang balita sa mainstream. So kailangan po natin ang mga vloggers. Practice lang po. Kibuloy! Stop. Ngayon naman Duterte. Stop. Ngayon, practicein natin Kibuloy, Duterte, Kibuloy, Duterte. Okay po ba? Ay, mahina. Isa pa, okay po ba? Kibuloy, Duterte, Kibuloy, Duterte. Stop. Okay? Ito yung mga bagay-bagay na hindi nilalabas ng mga extreme. Dahil ang gusto nila yung kanilang sinusundan o pinapatronize, yun lang ang ipalabas nila. Hindi pa po yan. Marami po mga bagay-bagay kayong dapat malaman. Kaya tama yung sinasabi ni Coach Oli. Sundan nyo yung mga vloggers ng PDP line. Sundan nyo yung mga vloggers ng mga Duterte. Dahil sila lang naman na magbibigay ng mga maayos na na vlog hindi kagaya dito sa mga vloggers. Kahit magkapalipit-palipit na ang kanilang mga dila, basta makapagsinungaling at mabigay ng balitang peke, sige lang. No? Di ba? Tuloy. Sino po ang hindi ngiwi? Yan. Kibuloy! Duterte! Sino
ang siguradong hindi adik. Gibolo Duterte! Gibolo Duterte! Gibolo Duterte! Ako hinihingal, Hinihingal na si Coach Oli. Alam niyo po, isa sa mga pinagmamalaki ko, itong mga ating senador. Lahat po sila, alam ko, pag sinabihan ni PRRD ng drug test, hindi tatanggi. Sila po ay walang bahid ng droga. Tama. Oo, kasi alam nyo, yung isa, yung kung sino namumuno ngayon, pag tinanong, handa ka pa magpa-drug test, ang isasagot, tapos na ako. Nagpa-drug. Noong una, natatandaan nyo, kailan ba yun? Bago ata siya sumabak o nanalo na ata siya. Tinanong siya, handa ka bang magpa-drug test o magpa-hair follicle? Laging nililihis ang sagot. Bakit? Kung yan ganyan ang kasagutan mo, mayroon tinatago. Diba? Kung alam mo naman sarili mo, wala ka naman bahid. Bakit hindi? Why not? Para matapos na issue. Hanggang ngayon, yung ngiwi, andiyan pa rin. Yung mga gano'n. Ito ibigay natin. Ito matapang to kahit na meron na mga sinampang kaso sa kanya, tuloy pa rin dahil alam niya yung ginagawa niya. Alam niya yung tunay sa peke. O ito. Okay, so, yun yung wrap-up ko mamaya. Impromptu. So, yun yung tunay na to serve and protect. Yan. Patas. Merong direksyon para sa tao. No? Himayin nyo na lang. Mapagpakumbaba. Makatao. Makabayan. Walang ere. Hindi mayabang. Walang kaduda-duda na para sa tao Malalapitan mo kahit nakaposisyon na. Presidente Duterte tsaka VP Sara Duterte, makalapit ka, makaselfie pa kay Sara. No? Kay Duterte, kakamayan ka, yayakapan ka. Hahalikan ka pa nga. Bibigyan ka pa na relo. Tatak Duterte. Tama Walang keme-keme. Yun. Yun ang ilagay nyo. Yun ang iboto ninyo. Yun lang tandaan nyo, Tatak Duterte. Wala nang maraming master's, doctorate, mga accomplishment. Susunod yun Ang mahalaga ngayon, dahil sa hindi pa handa ang bansa natin, sa conveyor belt ng mga leader na gusto nating ihanda, pagka nag-reboot tayo, yun ang muna ang payo ko sa inyo, mga FGF, at mga kababayan, mga Pilipino, nating mahal ang bansa. Iboto nyo Tatak Duterte. Malapitan siya ng taong bayan. Una ang taong bayan. Ang yaman ay hindi sa mga sinusuot, relo, bag, sasakyan, bahay, ari-arian. Ang yaman ay nasa pagkatao. Yun yung yaman niya. Ganon ang Tatak Duterte. You don't have to be highfalutin English. Oh my dear. Oh my dear. Oh my dear. Oh my. OMG. Diba? Oh my gosh. Paborgis ba? Ito Tatak Duterte, putang ina. What you see is what you get. Walang keme-keme. Totoo yan, ganyan ho ang Tatay Digong. Di ba? Pero anong gusto nyo? Yung nagmumura o hindi nagmumura? Yung nagmumura na maraming accomplishment, maraming nagawa sa bayan, o di sa nagmumura na inubos ang kaban ng bayan? Yan ang katanungan na dapat nating intindihin. Kaya Mayo, napakasimple. March 2 na ngayon. April, May, 2 buwan na lang. So, hindi nga aabot ng 2 buwan. Parang ano na lang, more than 1 week. Parang gano'n lang. O 1 month and 2 weeks. Di ba? PDP line, sapat na. Hindi mo na kailangan magbaklas. Dahil alam nyo, tunay na pagbabago, ayan na. Binibigay na nga sa atin Di ba? Tayo na lang ang mag-shade ng balot. Sample balot.
kung gusto nyo huli, mangyari, itong mga nangyayari noong nakaraan at ngayon, ubusin ang ubusin, kayo buho bahala. Yung pagsisisi, nasa huli, 6 na taon uli yan, 3 taon uli yan. Kaya, tsaka yung impeachment ni Bibi Sara, yan lang ang magliligtas, yung PDP line. Eto, nadismaya raw sino? Si Pimentel, kay Chis Escudero. Bakit? Yan na ho'y balita Sila ho ang naghayag niyan, nagre-reaction lang tayo. Bakit hindi ka madidismaya? Oo. Alamin natin dito at bibigyan natin ng reaction yan. Usapang Senado. At may dalawa ho tayo mga kapanayam. Andito na yung una nating mga kapanayam. Okay na, nasa linya na. Okay, pasok na agad natin dahil marami ho tayong gustong matalakay dahil ngayon po ay maraming mga developments, mga iba't ibang mga opinion sa dapat na gawin ng Senate dito nga ho sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. At syempre, ang gusto nating makapanayam ay yung mga legal luminaries, mga abogado, yung talaga makuhanan natin ng mga mahuhusay na paliwanag pagdating po sa usaping ito. Kaya ang atin hong mga kapanayam ay isa ho sa mga nagbigay ng kanyang pananaw dahil nagsagawa ng pag-aaral kung ano ang dapat na gawin ng Senate, ano yung constitutional duty ng Senate pagdating nga dito sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Atin hong tinutukoy si Senate Minority Floor Leader Coco Pimentel. Hi sir, magandang hapon po. Magandang hapon po sa lahat. Hello? Yes sir, narinig ko po kayo. Sir, unahin ko po muna, kayo ni Senate President Chis Escudero, parang ngayon may palitan na kayo ng sulat. Una, kayo yung nagpadala ng letter kay Senate President Escudero para iparating yung inyong stand ukol sa constitutional duty ng Senate sa impeachment complaint laban kay VP Sara. Pero ngayon, si Senate President Chis Escudero naman po ang sumulat sa inyo at sa lahat ng senador ukol naman sa kanyang panindigan at mga nagiging aksyon na dito sa impeachment. So ano po yung masasabi ninyo doon sa nilalaman ng sulat ni Senate President Escudero? Lalo siyang nagmatigas. Hindi naman nagbago isip niya. Nilagyan pa niya ng detalye yung plano niya. So, wala kaming agreement. So, meron ho ding naka-attach doon na proposed calendar, nakalagay ang target na masimulan yung paglilitis sa July 30 pa. So, ito po yung hindi acceptable para sa inyo, sir. Yang pagka June 2 pa lang umpisahan, automatic na yon. Talagang tatawid sa 20th Congress yun. Kaya nga, pwede namang mas maaga, yun ang ating sinasabi kay Senate President, hindi kailangan maghintay ng June 2. Pero pagka June 2 na talaga, dapat alam ng lahat ng senador yan, hindi posible nang matapos yan. Talagang tatawid na yan sa 20th Congress. Puro kayo pagmamadali, ang tigas ng ulo nyo. Baguhin niyo yung Constitution, sabi ni Escudero kahapon. Binira niya si Bongalo. Diba? Nagmamarunong kayo, baguhin niyo. Kayo ang bumago ng Constitution. Wala nga sinabing forthwith dun Diba? Walang sinabi. Ang tigas talaga ng mga panganitong mga ito. Bagkano, ang sabi ng ating mga kababayan. Bakit kailangan yung gusto nyo, March agad-agad, ayaw nyo ng June 2? Marunong pa kayo doon sa mga tao. Sinabi nga ni Escudero baka sa pagmamadali nyo, baka mawala na lang ito at oo. Hindi ho kasi mananalo yung mga ganyan, mga bagay. Ang ginagawa nyo na pandodorobo sa gobyerno, tapos sisisihin nyo ang Duterte, gusto nyo mawala ang mga Duterte at hindi makatakbo sa pagkapangulo dahil meron kayong mga gusto sa buhay. Naku, hindi ho. Meron ho siyang binanggit na section 42 ng Rules of the Senate na kung saan ang sinasabi po dito ni Senate President Escudero, yun daw provides an exclusive enumeration of the grounds for the Senate President to reconvene the Senate without need a call by the President. Limited daw in discussion of urgent legislative matters and other grounds likewise found in the Constitution. For all other instances daw po not enumerated, the power to call a special session at any time and for unspecified grounds belong only to the President of the Philippines. So meron ho siya sinabi na misapplication on Section 42 and lack of enabling resolution from plenary can lead to unintended or even dangerous consequences. Would you like to comment on that, sir? Tignan niyo yung na-cite ni Senate President. Senate rules lang. Yan sinasite natin, Constitution. So kahit isulat man yan sa Senate rules, bibigyan. Sinabi rin ni Senate President, nasa Constitution yun. Hindi kailangan, wala namang forthwith dun Nasa rules. Yung rules na sinasabi mo, sinabi na pinaliwanag na yan. Sino ba talaga ang totoo sa inyo? Oo.
Mas marunong ka pa Senate President, palitan mo muna siya, mag-Senate President po ka muna bago mo batikusin ito si Escudero. Ito hindi natin kinakampihan si Escudero, pero bakit ito nagmamadali, si Coco Jam. Bakit nagmamadali? Bakit gustong-gusto niya? Dati akala natin, aba. Ginawa kang attack dog na rin, ha? Ha? Ginawa ka na rin bang attack dog? Sige, dapat ang Senate rules sa Constitution. The Senate rules will have to give way to the Constitution. And we will never interpret the Senate rules in such a way that we will defeat the mandate, the instructions of the Constitution. So mas magpiprevail at mas malakas yung kung ano yung nasa Constitution kaysa sa nasa Senate rules. Automatic yan. So ang sabi ng Constitution, pagka na-file na yung articles of impeachment, a trial in the Senate shall forthwith proceed. Wag naman yung... Sino ba nagsasabi sa iyo ng totoo? Sinabi ni Escudero, bigay ko kaya yung slide para kay Escudero para mapahiya ka din. Kasi si Bongalon napahiya eh. 'Di ba? Ano ba talaga yung gustong-gusto nyo? Bakit minamadali nyo? Gusto nyo hindi manalo mga PDP line? Gusto nyo hindi makapasok si VP Sara? Wow! Malabong-malabo. Ito tatandaan mo. Coco Jam, hindi ka mananalo sa Marikina. Taga Marikina, tatakbo ho yan kayo na bahala, humusga. Kung ito ginagawa niya sa mga Duterte, bawian nyo mga taga Marikina. Sino mga taga Marikina dito? Mag-comment kayo. Kayo na ho ang magkwento sa mga kapitbahay nyo na itong mamang ito, si Coco Jam, ay gustong-gustong ma-impeach si VP Sara. Siya ay dating nakadikit o nagpapanggap lang pala, pero ito napatunayan natin na iba yung pagkatao nito pagdating sa mga Duterte. 4 na buwan hanggang 6 na buwan na delay, kahit anong diksyonaryo gamitin natin, kahit anong case law gamitin natin, hindi na po forthwith yan, hindi na po immediately yan, hindi na po agad-agad yan. Mention din po Senator Coco ni SP Cheese dun sa kanyang letter yung parang naging argumento noon sa pagitan ni dating Senator Miriam Santiago at saka ni isa pang dating senador pagdating nga dun sa forthwith. Ang sinasabi niya, Senator Miriam in-emphasize daw na while the Senate must proceed Tignan mo, Sally. February 5 na file yan sa Senado. March 1 na ngayon. Wala pa kaming plano na agahan ang pag-umpisa ng trial hanggang June 2 pa. So, masasabi ba natin na walang circumspection ito? Halos 1 buwan na nakalipas, puro aral pa nga ang Senado. So, pwede na namin ituloy sa Marso ang trial. Naaral na yan. With circumspection na ito. Pwede na raw ituloy sa Marso daw. Di wow. Kayo-kayo lang ang may gusto. Ang taong bayan ay ayaw. Kaya hindi na kami nagugulat. Nagawa mo yan noong panahon ni Tatay Digo na magbalat kayo. Ngayon, hindi mo na maloloko ang taga Marikina sa pagkakataong ito. Sorry Sorry. Pero akala namin nakaside ka sa mga Duterte. Pero pinakita mo ang totoo mong kulay, ang kulay na hindi maganda. Ito na. Tapos na ang karir mo sa politika. Hindi natin alam kung makakapasok ka pa sa pagkasenador o mayroon ka pang tatakbuhan dahil congressman ba takbo nito sa Marikina o mayor? Kung kongresista, taga Marikina, kayo na hong bahala magpasya. Para alam natin. Para naman na bawi-bawi din. Iingat, parang ang dating dinidelay na, may parang pang-delay na yung nagiging hakbang ng Senate? Well, hindi naman sa sinasadya yung delay. Kasi nakikita ko yung naniniwala talaga ni Senate President Cheese Escudero. Naniniwala siya talaga na bago maumpisahan ang Senate as an impeachment court, may session. Kailangan talagang nakasession kami. Yan ang paniniwala niya. Special man or regular, pero it must be a session, a legislative session. Diyan ako disagree. Sa akin is, we are already existing as an impeachment court. Therefore, pwede na kaming mag-convene as an impeachment court. Ipa-report namin yung aming clerk of court, ang Senate Secretary. Meron ba tayong kaso? Sabihin, yes, meron na pong impeachment case. I-report niya ngayon yun. Therefore, kikilusan na ngayon ng korte yon. Kami yung korte. Opo. So, yun ang inyong pananaw na medyo hindi po kayong magkasundo o nagkakasundo ni Senate President Escudero? Tama. Ano kami dyan?
diametrically opposed kami dyan. Iba yung interpretation niya. Very strict yung interpretation niya. Ang aking interpretation, okay na itakil yan kung may legislative session, walang problema. Pero hindi rin problema na walang legislative session. Pwede pa rin itakil yan. So yun yung Huwag nyo na itakil yan. Basta kami, naniniwala kami, dyan sa mga partido nyo, ilalampaso kayo ng mga Tagalipa at buong Pilipinas. Migrante man o OFW. Pasalamat ka, hindi ka tatakbo ng pagkasenador dahil tapos na ang termino mo. Pumasok ka naman sa mababa. Bakit? Magpapalipas ka ng 3 taon, papasok ka ulit, hindi ka na aabante. Yan ang sinasabi ng ating mga kababayan. Gusto nila na wala na. Tapusin na yung karir mo sa pagkapolitika dahil sa ginawa mo sa mga Duterte. Yan ang sabi ni Aling Ledesma. Pasok natin itong maganda itong survey na ito eh. Ma'am, magandang hapon po. Team Duterte po ba o Team Marcos sa 2025 election? Duterte. Opo. Bakit niyo po nagustuhan yung team ni Duterte? Ay, mas maganda galing pa rin ang Team Duterte kaysa Team Marcos ngayon. Opo. Naku, wala. Kumusta naman po yung mga presyo ng mga pangunahing bilihin? Katulad po niya, nagtitinda po kayo ng isda. Mas mura po ba yung angkat nyo kumpara sa dati? Ay, sobrang mahal ngayon. Mas mahal po ngayon. Opo. Sana yung sinasabi niyang 20 na bigas. Bigas. Lalong duble. Triple pa ang bigas, no? Ma'am, nakakatanggap din po ba kayo ng ayuda? Katulad po ng AX, Tupad? Wala. Ang nakakatanggap yan. Mayroon ng tupad, pero pinipili lang yan. Pinipili lang yung Tupad? Oo, hindi pa kami naka-try. Opo. Kumusta naman yung dito, ma'am? Sa lugar natin, yung droga? Ay, madami. Nagbalikan na naman. Madaming mga adik-adik. Madaming mga malala. Malala, mas malala ngayon? Krimen, ang dami. Opo. May panawagan ka ba, ma'am, kay Presidente Marcos? Ay, mas mabuti pang bumaba na lang siya kaysa magpatuloy na siya na wala naman siyang nagagawa. Patuloy nang naghihirap ang ating bansa. Mga taong bayan, ganyan. Imbis na umangat ang buhay, wala lalong hirap. Pabor po ba kayo na i-impeach si Vice President Inday Sara Duterte? Gusto po nilang tanggalin sa pwesto? Ay, hindi. Bakit, Hindi ma'am? ako pabor. Kasi tinatanggal nila yung maganda ang ginagawa. Kasi gusto nila walang po kontra eh. Kaya, hindi ako pabor. Salamat po, ma'am. Thank you po. Porta niyo. Team Duterte, Team Marcos po. Yung napupusuan niyo lang, kuya. Sa akin, Opo. siguro yung dati naman, yung ngayon. Si Marcos. Oo, yung ngayon. Oo, para magkaroon naman ng value ang tao. Kasi yung kaya walang value ang tao. Maya't maya, may patay sa gilid. Ganyan. Thank you. Salamat, sir. Tay, magandang hapon. So, survey lang po kami, tay. Sa darating po na 2025 election, tay. Sino po ba napipili natin? Team ni Duterte, team ni Marcos. Bakit po si Duterte, tay? Bakit po yung team niya? Siya pinakamahusay niya, Presidente. Magbigay po kayo ng isang sinasabi niyo po na magaling nga po at mahusay si Pangulong Duterte. Yung nakatatak po sa isipan ninyo na hindi niyo po makakalimutan, pati po sa mga apo niyo, pwede niyo po. Ayun. Tay, isang tanong, tay. Kumusta naman yung droga dito sa lugar natin ngayon? Walang droga rin. Walang droga dito. Pero yung panahon ni Marcos, tay. Nagbalikan ba? Nagbalikan na yata. Nagbalikan na naman. Oo. Kumusta naman yung kayo po, nagtitinda po kayo itong mga pangmerienda. Kumusta po yung angkat nyo ngayon? Yung bili, mahal ba? Mura ba? Mas mahal ang mga pangunahing bilihin ngayon. Hindi na tumubo ka ng malaki. Lumaki yung presyo ng Hindi mo na maibenta ng ang mas mahal. Ganun pa rin, Kasi walang bibili. Tay, nakakakuha po ba tayo ng ayuda mula sa gobyerno katulad ng AKAP, Tupad, AX? Napapasama ho ba kayo? Ay, hindi po ba? Ilang taon na po kayo, tay? 59. Malapit na po kayong mag-senior. So, ayun, tay, anong panawagan nyo sa ating Presidente Marcos kung may panawagan po kayo? Marco? Dito sa kasalukuyang administrasyon. Umalis na siya sa upuan. Umalis na sa upuan. Maraming salamat po, tay. Magandang hapon po. Thank you po. Magandang hapon, sir. Kalye survey lang po sa may election 2025. Team Duterte, Team Marcos po. Pili lang po kayo, sir. Yung nasa puso niyo po. Wala po. Wala. Sa kanila?
Sa inyo, kuya. Sir, pili lang. Team Duterte, Team Marcos po sa may election 2025. Team Duterte tayo. Team Duterte. Bakit Duterte, po, sir? Bakit po Team Duterte napili nyo? Siyempre, alam mo naman yung mga Duterte ko dati. Ang daming kagandahan. Mga kriminal. Ngayon, wala na. Ito bumalik. Si Marcos, wala. Walang kwenta. Parang isi-isiboy lang siya. Kahit yung Duterte, kahit kayo, di ba, nag-vlog, alam nyo, paano mangyari noon. Di ba? Kahit sino ka, kahit polis ka, binabara ka ni Duterte, dinadown ka. Kay Marcos, ano ginawa ngayon? Puro lang sa mic. Pagkakwapo lang, papunta-punta lang. Di ba? Pati mo sa mga TV. Duterte, pag malita ka, mumurahin ka na. Kahit nagmumura yun, pero okay, kapaano yun yun. Dala yun. Ang ano sa inyo, may suggest na. Salamat, sir. Ano kay sir? Sir, survey lang, sir. Sa may election 2025, kaninang team ang susuporta niyo po? Team Duterte, Team Marcos po. Kanina po? Team Marcos po. Okay, ma'am. Inyo, ma'am. Team Duterte, Team Marcos po. 2025. Kanina pong team ang susuporta niyo? Team Duterte, Team Marcos po, ma'am. Ito lang po. Team Marcos. Team Marcos. Bakit po Team Marcos, ma'am? Bigyan niyo po isang dahilan lang, ma'am. Bakit Team Marcos? Wala, yun lang po yung nakikita ko mas ano eh. Sige, ma'am. Thank you. Thank you po. Thank you. Yung napupusuan niyo? Team Duterte o Team Marcos lang, ma'am? Pili lang kayo. Kaninong team? Duterte. Sir, kayo, sir. Magandang hapon, sir. Sir, Team Duterte, Team Marcos. Team Marcos. Ayan dito sa kabila. Thank you, mama. Sir, interview lang, sir. Sige, pasok tayo. Pasok kami, sir. Sir, sa 2025 election, sir, sino po ang pipiliin nyo? Team Duterte po ba o team ni Marcos? Ito, sir, ang team ninyo po. Alin po dyan sa team na lang? Silang dalawa. Okay naman, dalawa. Pero dapat may isa. Okay. Salamat, sir. Oo. Kumbaga halo, ano? Sige. Thank you, sir. Salamat po. Thank you, sir. Thank you. Hello, ma'am. Magandang hapon po. Kayo survey po sa may election 2025. Kaninong team ang susuporta niyo? Team Duterte, Team Marcos po? Duterte. Duterte. Sir, kayo, sir. Duterte? Ayan, bakit Duterte? Para masolusyon ng drug addict. Ayun. Marami na nululong na naman sa drugs, sa mga drugs. May sinasabi natin. Kasi ngayon si BBM, wala. Bagsak daw tayo. Nagsisi lang tayo. Salamat. Thank you, ma'am. Kayo survey po sa may election 2025. Kaninong po tayo susuporta niyo? Team Duterte, Team Marcos po? Yung napupusuan niyo lang. Team Duterte po. Kayo, sir. Sir, Team Duterte, Team Marcos. Duterte po kayo. Thank you, sir. Salamat, sir. Thank you, ma'am. Thank you din. Oh, hindi, joke lang. Ato muna kay ma'am. Last na, ito si ma'am. Ma'am, sa may election 2025, kanino team ang susuporta niyo? Team Duterte, Team Marcos po? Hindi si Duterte presidente. Thank you, mama. Paano kumain ng mga tao? Ulitin mo sinabi mo, sir. Isa dali na siya. Sabi ko, ang naisip ko doon, pandemic, kung hindi si Duterte, kung sino-sino lang na naging presidente, paano niya pakainin yung tao sa Pilipinas? Hindi nila kaya eh. Ayuda nga eh. Pinipili lang. Pero si Duterte, ako nakatanggap ako ng 2 beses ng tag 8,000. Kay Duterte. Oh, kasi pero ngayon kay Marcos, kay Marcos nakatanggap ka ba? AX? Wala. Salamat, Tay. Ma'am, sa may election 2025, kaninong team ang susuportahan niyo? Team Duterte, Team Marcos po? Ito muna kay ma'am. Bakit po Duterte, ma'am? Balik natin si Duterte. Bakit Duterte? Siyempre, nawala lahat ng mga snatcher, addict. Gusto ng Duterte, yung gusto nila, yung kwan ng China, yung komunista, yung gusto nila. Ayaw ko ng komunista. Pupunta na ako sa bundok. Ma'am, kayo ma'am. Yung Sa pipili inyo, natin, ma'am. Team Marcos, Team Team Duterte, Duterte. Team Marcos po.
Team Duterte. Team Duterte. Salamat po. Halos sabi lang po, sa may election 2025, kanina po team ang susuporta niya? Team Duterte, Team Marcos po. Salamat, sir. Ma'am, sa inyo po, ma'am. Team Duterte, Team Marcos, Team Dilawan. 2025 election. Depende po. Salamat, ma'am. Sa inyo, ma'am. Duterte. Sa may election 2025, kaninong team ang susuportan mo? Team Duterte, Team Marcos. Team Duterte. Ay, bakit? Para makit ka magnanakaw, mag-hold na mga drug poster para makit ka sila. Ano pa masasabi mo? About si Duterte naman, na-research bakit yun si Duterte kasi pag once na itong mga matating mga yuda na pinakatulog sa atin, tapos matago naman yung mga ano, para yung mag-snatch at saka yung para matago na yun at saka yung magnanakaw, tapos yung mga ano, mga poster para mawala na. I'm Team Duterte. Salamat. Election 2025, Team Duterte, Team Marcos po. Duterte po. Salamat, ma'am. Po. Ma'am, magandang hapon, ma'am. Ma'am, kaya survey lang, ma'am. Sino pipili natin? Team Marcos or Team Duterte? Ayan. Opo. Parehas lang yan, balik ka. Duterte. Team Duterte. Sir, kayo, sir. Sino pipili niyo, sir? Parehas lang, sir. Duterte din. Oh, kita nyo na. Oh, nilampaso na ang Team Suka dito. Team Suka, Team Sinusuka, sorry. Oh, namayagpag na ang Team Suka. Oh, kaya update kayo lagi Lagi kayong susubaybay sa ating mga daily vlog. Mamayang hapon po meron po tayong update. Bye-bye.